Greetings po mga kapatid, welcome back to my channel. Maraming salamat po sa Diyos at meron naman po tayong pagkakataon para makapag-vlog. Bago ka pa lang sa aking YouTube channel, welcome sa Kuya Makel. On today's video mga kapatid, magkakabit po tayo ng vacuum pipe o vacuum tubes ng 2E engine. Nakita nyo naman mga kapatid, walang kasing ano yan, yung stock na mga tube o pipe para sa ating vacuum. Ewan ko bakit niya tinanggal. Nabili ko kasi to, wala ng mga tube or piping. Ayan. Ayan, kaya kakabit tayo nito. At the same time, maraming mga kapatid nagtatanong sa akin yung tungkol sa pagba-vacuum reroute ng dashpad sa likod. Paano kung merong ganito, itong bimetal vacuum switch. Halimbawa sira yung bimetal vacuum switch, yan ang abangan yung mga kapatid. Ano yung vacuum reroute nya pag wala to? Yan ang gagawin natin. Let's try to examine yung ating tube o yung ating pipe. Dapat siya malinis, wala siyang mga bara. Kaya paminsan-minsan kailangan ma-check natin kung may mga bara sila. Kagaya nito, ayan o. Ito, binarahan ni Mang Kanor. O maya-maya baka bigla na ngayon magtaka bakit nagloloko yung mga vacuum parts nyo. Yan, lalo na yung yung ating dashpad, yung throttle positioner and power steering assist. Mga kapatid, yan po mga kapatid yung ating dashpad. Yan, ito dapat malaki yung niya pag umaandar na yung makina. Ito, lagyan natin ng vacuum. Ginawa ko yan, pinagduktok ko silang pareho, ayan, sa isang vacuum source. Pinagduktong ko yung dalawang yan sa isang vacuum source. Lagyan natin, so normally kagaya na sa akin, nasa 21 to 22 inches of mercury. Lagyan natin ng vacuum. Ayan ayan nasa mga 15 nga lang. Ayan, nakita nyo mga kapatid yung ating zooming pa ng konti. Ayan, nakita nyo mga kapatid, nakakaawang yan, malaki yung kaawang yan. Yan, dapat malaki yung kaawang nya. Ulit, ayan tinanggal ko yung vacuum, lalagay ko ulit. Dapat malaki yung niyan, vacuum niyan. Kaya minsan nangyayari ayun, tumataas yung RPM, bigla na lang tumataas yung RPM ng ating makina. Yung pala, mayroong mga bara ng ating tubing. And hindi lang yun, minsan ang may problema, it may either parado tong mga VTV. Yung mga VTV na yan, vacuum transmitting valve yan, may para siya o sira na, o kaya may singaw. Kaya hindi ganun gaganda yung performance ng ating dashpad. Yan, kaya paminsan-minsan checkin natin sila. So start natin dito. Ito mga kapatid, itong part na to, yan, tube na yan, ito po ay nakalakabit dito sa ating gas filter. Yan, dito sa ating gas filter. Yan, dyan kita nyo, tatlo yan, tatlo yung vacuum ports nya. Dito natin siya ikakabit. Ayan. Ayan. Tapos makikita nyo naka yan, meron siyang bypass dito. Ito papunta yan dito sa kabilang tube. Ayan, papunta siya dito. Ayan, dito. And then papunta siya dito sa ating choke breaker. Ayan, itong choke breaker natin para mag slightly open siya. Ito yung nagpe-prevent para
umaandar yung ating makina during cold start. It prevents stalling. Yan. Pag ini-open niya bahagay ng slightly open yung ating choke valve. Yun lang kanyang purpose. Yan. And then makikita nyo mga kapatid, yan ha. Makakala nyo dalawa yan. Hindi, isa lang po yung mga kapatid oh. Kasi yung isa halos ano lang siya, parang brace o bracket lang siya, pampatibay lang siya, reinforcement lang siya. Pero parang isang hose lang siya. Yan. Ngayon kung babaybayin natin mga kapatid from sa main source ng ating vacuum papunta dito naman ito dire, kung una dito naman tayo, yan, sa line na yan. Kung makikita nyo mga kapatid, yan o, dito yan o, ayan, ito yan, ito dito yan. Yung nasa kabila niya, wala lang yan, pampatibay lang yan. Ngayon kung makikita nyo, merong bypass. So yan, dadaan yan dito. Tapos meron ditong ano, VTV na kulay green at saka black. And ang ano niya, yung ito, yung pag ang VTV natin mali lang nakakabit ang dapat po dito is ano, VTV na yan, yung ganito, yung ano pala, black and green. Yung black part, yan yung letter B. Dapat may letter B yan eh. Letter B dito, letter A. Yung black part po na yan, kung saan, yan po nakatapat papunta sa ating vacuum source. Sa ating vacuum source, doon siya nakatapat. And then yung other end ng ating VTV dito siya. And then ayan, makikita nyo, ayan. So meron siyang bypass dito, papunta to sa switch ng ating power steering. So konektado yan sa ating power steering assist. Ngayon kung ito dire-diretsuin natin yan ito papunta dito. So papunta lang siya sa ating doon sa ating dashpad. Yung end na to, ito, yung isang to papunta sa ating dashpad. So dalawa yung port nating dashpad, sa ilalim, sa ibabaw. So yun, doon yun ikakabit. Yan yung original na vacuum port nito, ano eh, meron pang ano, ito meron pang parang tube na ano, na plastic. Yun, papunta yun sa ating dashpad. Yan. Yung mga kapatid, bye-bye naman natin yung vacuum reroute ng ating choke breaker number 2. Ito, yung tawag ko dito, choke breaker number 2 eh. Ito. Ayan, ito. Yan. Bali ito po, meron siyang VTV. Ayan, for example, ganito. Yan, meron siyang VTV. Ganyan. Color code, brown, at saka black. Ayan. Yung black part papunta sa vacuum source. Itong brown part nakatapat sa ating choke breaker ng ating fast idle system. Ito ngayon nakakabit sa port na to. Ayan, dito po. Yan. Ngayon kung babaybayin mo yung mga kapatid, yan papaganon, punta sa ilalim, yan, pinakailalim. Yan, pinakailalim. Kaya kung stuck pa yung ano nyo, nakakabit pa yung ano niya, yung kanyang bimetal vacuum switch, dito siya nakakabit. Yan, dyan. Yan. So tandaan nyo, dito nakakonekta yung ating choke breaker number 2. Yan.
Tapos ito naman, yan, kung ito yung stock nyo na BBSB, ito, tong part na to, vacuum source yan. Sa vacuum source yan. So yan, yung hose na yan, pabalik yan, papunta dito. Yan, makikita nyo dito rin nakakonekta yung ano eh. Ito naman papunta to sa aircon. So vacuum source ang yung ano, yung reroute nito, itong port na to ng ating bimetal vacuum switch. Yan, again, yan, papaganyan, then dito, ayan, dito yung sa ating aircon. Ngayon kung ating dire-diretsuhin yan, dire-diretsuhin natin yan, ayan o, ayan, ito sa gitna, ayan o, dito yan, ayan o, dito siya nakakonect, vacuum source yan, papunta sa vacuum source. Yan, and finally itong tubo na to, yan, yung isang tubo na yan sa ibabaw, ito, yan, papaganyan, yan, papaganyan, vent po yan, para yan sa vent, yan, para magkaroon ng vent yung ano, yung ating power steering assist, para mag-function siya. Kaya nga po mga kapatid, pag yan nilagyan mo ng ano yan, nilagyan mo ng ano to, plug yan, nilagyan mo ng takip, hindi gagana yung power steering assist mo, hindi po yung gagana kasi walang vent. Kailangan naka-ventilated yan. Ito, nakakonekta yan sa ating air cleaner. Yan, kung ito po yung ating air cleaner, ito siya nakakabit, oh. Dito, may takip na to. Yan, tagalin natin yan. Yan, i-zoom out ko pa. Ayan, kita nyo na, oh, maliwanag na. Ito, lalagyan nyo lang ng hose bago i-connect nyo lang dito. Yan, and then matanong nyo dito yung dalawang port na yan, para yung pupunta sa ano, sa power steering, sa ating switch ng power steering. Yan, ganyan ang setup pagka ano, buo pa yung inyong bimetal vacuum switch. Unfortunately, sa mga yung buo pa yung ganito nila na kulay dilaw, sa malamang hindi gumagana. Kasi nga, kung napanood nyo yung aking previous na video, alam nyo po, ano, for your information, siguro kung sa 50 na nagawa ko na 2E, isa pa lang talaga yung napagana ko na may ganito. Yan, isa pa lang gumagana. Pag yung gumagana mga kapatid, pag gumagana na maayos yan, yung choke valve ninyo, ito, yan, yung choke valve nyo na yan, zoom out natin. Yan, yan, from fully closed po, ayan, pang ganyan, slightly open o slightly closed. Pag-open yan ng automatic, walang apak-apak sa, walang ano, hindi ka naapak sa gas pedal, automatic yan, mag-open, ganun. Yung may video ko nun, pag-ano ko ng ano, kaya nga lang hindi kulay yellow na ginamit kong bimetal vacuum. Yung ginamit pa ito, yan, yung ganyan. Tingnan natin kung mabuzo-zoomin ko. Yan, ganyan. Ito, yung bimetal na ginamit ko. Pang 4K po yan. Yan, pang 4K. Pero kahit pang 4K, at least gumagana. Hindi kagaya ng pagkamahal-mahal na 4,000 brand new nga, hindi naman gumagana. Yun lang ang masamang balita tungkol dyan sa ating bimetal vacuum switch. Kalimitan, hindi gumagana yung kulay dilaw na bimetal vacuum switch. Ayan, ganyan.
Nakalimutan ko nga palang banggitin ito mga kapatid. Ito, itong port na to, ayan, oh. Ito, nating bimetal vacuum switch. Sa vent yan, vent. So, yan, yung hose na, yung hose niyan, ng port na to, yan, nakalagay sa vent. Ayan, oh. Ayan, oh, hindi nyo nakakonect. Nakakonect siya sa ating vent. Ayan, oh. Magkaya sabi ko nila, ito yung vent natin. Nakakabit ito sa air cleaner. Pag ganun, kung papaypayin mo yan, yan, ayan, oh. Kung dedire-diretsuhin mo, ayun, sa vent. Okay, review, ha. Ito yung vent. Ito yung para sa, ito nakakonekta ito papunta sa choke breaker number 2. Ito naman vacuum source. Yan. Ito yung malimit na tinatanong sa akin ng mga kapatid, eh. Paano ba kuya kung halimbawa sira nga itong bimetal vacuum switch o walang bimetal vacuum switch, putol-putol na, eh meron kayong ganitong pipe o tube ng ating vacuum. Paano yung vacuum reroute nya? Ayan, bali gagawin natin. So mag-start tayo sa sa vent. Ayan, kung ito yung vent nya, di ba dati nakakonect siya sa bimetal. Ayan, dito sa vent. Galing lang natin yan. Lagyan na lang natin ng plug, ng takip. Lagyan natin siya ng plug. Lagyan na natin ng plug yan. Dahil vent lang naman yan, eh. Tapos mga kapatid, di ba ito yung sa papunta sa power steering assist. Ayan, oh. Kita nyo, oh. Punta siya sa power steering. Ayan, oh. Ayan, oh. Oh, power steering. Punta siya sa power steering. So, since yung ating dashpad ay part ng ating throttle, ng ating part siya ng ating since yung ating dashpad ay part ng ating power steering assist. Ayan, so ito pa rin siya nakakabit. Yan, dyan. Yan. So natitira na lang yung dalawa. Ito, itong dalawang to. Yan. Ayan, di ba? Tanggalin natin yan. Yan. So itong tubo na to na papunta sa ating choke breaker na papunta siya sa vacuum source. Ayan, no? Kung makikita nyo, ito yung sa aircon, no? Vacuum source yan. Ayan. So yung dalawang yan, bigyan natin ng hose. Bigyan natin ng hose pa rin. Yan. And then dito, yan, ganyan na mangyayari dyan mga kapatid. Yan. Tapos ayan, ito ngayon, ito sa ating aircon. Yan, ito siya sa ating idle up switch. Ayan, pupunta siya sa ating idle up switch. Ayan, ganyan lang. Ganyan lang ating gagawin dito sa part na yan. Ito naman, papunta to sa ating ito, again, papunta sa ating power steering sa nya, vacuum switch nya. Yan, dalawang yan. Ito, papunta sa air cleaner. Ito again, lalagyan natin ng VTV papunta rito. And baka makalimutan ko yung nga palang sa likod. Ayan, bali mga kapatid, ito po yung ating solenoid valve o yung tinatawag na magnetic switch. Sa ilalim niyan, meron niyang vacuum. Ayun, vacuum port. Ito, ayan, manifold vacuum din yan. Ngayon, lalagyan natin siya ng vacuum hose. Then, huwag yung kalimutan na maglagay ng VTV, vacuum transmitting valve. Ang maganda niyan, itong black and gray. Yung mga kapatid, gray to, na muti na nga lang sa katandaan niya. Yan, black and gray yan.
Bali ngayon, ito tandaan nyo yung black part papunta sa vacuum source, yung letter B yan eh, may nakalagay na letter B, ito yung letter, may nakalagay dito letter A. Ito naman basta na lang natin kakabit dito sa ating yan dashpad. Yan yung magpapagana ng ating throttle positioner. Yan. At yan po, naikabit ko na yung aking vacuum pipe o yung aking mga vacuum tubes. Yan, ikabit ko na. Simpleng simple, walang hiwaga mga kapatid. Yan, ikabit ko na. Yan, nilagyan ko lang dito ng 12mm na bolt. And then yung dito yung sa yung nut ng intake manifold. Duwagan nyo lang yan, tanggalin nyo yung bolt. Yan, ipasok nyo doon yung ano, pinaka parang yung bracket nya. Suot nyo lang siya dyan, iipit nyo lang ng ano, nut ng ating intake manifold. Ayan, kapitan natin. Ayan, kita nyo. Ayan. Ayan, tingnan nyo sa ating throttle positioner. Yan, ayan. Ayan. Yan po mga kapatid, pagdating naman po sa ating VTV, sa ating vacuum transmitting valve, ang pinaka mas importanteng merong VTV mga kapatid itong ating para sa power steering assist and para sa ating throttle positioner. Ayan, yung ating throttle positioner na yan. Ayan, para sa throttle positioner po yan. Yan po yung dalawang yan ang mas importante na merong vacuum transmitting valve. Ayan, tingnan nyo mga kapatid, nilagyan ko lang ito na ano, walang VTV oh. Yan, supposed to be meron dyan VTV na brown and black. And then dito naman, ayan, kita nyo, ayan oh. Dapat may VTV dito na brown and black. Ayan, direct ako na lang. Ayan, gagana rin naman po yan yung ating mga vacuum parts na yan kahit walang VTV. Yung nga lang, mas kumbaga mas delay lang yung time para mag fully open yung ating vacuum sa ating mga choke breaker. Yan, kaya ang mas importante ito, tandaan nyo mga kapatid, itong ating dashpad para sa throttle positioner and sa ating power steering assist, kailangan po yan merong tigisang ano yan, vacuum transmitting valve. And again, ito po ang VTV ng ating power steering assist. Yan, yun yung VTV nya. Kung babaybayin mo nga yan, ayan oh. Kung babaybayin mo yan, konektado po siya papunta sa ating dashpad para sa ating power steering assist. Ang color code nga po ulit natin ating power steering assist. Ang color code po nito, itong VTV nito, dapat po ito ay black and green. Yan, yan, nilagyan ko na lang muna ng ibang kulay. Anyway, kita nyo naman, wala naman akong power steering eh. So kahit nga ano lang yan eh, kahit nga lang po kahit low hose lang yan, pwede yan eh. Sa mga bago pa lang po sa aking channel, mga bagong kapatid natin dyan, ayan, kung nagtatanong ano ba yung vacuum reroute ng ating para sa vacuum advancer, ayan, meron akong separate na video para dyan. Yan, panoorin nyo na lang po yun para makapag vacuum reroute kayo. Ayan, ikabitan natin buo yung air cleaner. Yung vacuum dito malapit sa may shaft. Yan, papunta siya dito sa ating HIC valve. Hindi, yan. Ito tayo sa kabila. O, ayan, no? Dito yung ano niya. Yan, yung vent. Yan. O, ayan, no? Ang dating niya ngayon, no? Ang original reroute na. Yan. Yan, ito yung sa ano ko. Punta doon sa ating dashpad.
Tapos kung halimbawa meron kayong bimetal vacuum switch na 2 ports na pang 4K, ayan yung ano nyo, eto yung dating reroute nyo diretso, padaanin nyo lang dito sa bimetal vacuum switch, and then lagyan nyo ng hose papunta doon sa kabila, doon dito sa dashpad. Yan, sa ilalim ng dashpad dito, ayan ayan, para magkaroon siya ng cold start. Ang tawag po dyan cold start idle up. Mataas yung ano niya, idle nya, meron siya yung during cold start, siya yung nagpapa-warm up ng makina. Ang kagustuhan ko sa cold start idle up, walang umiinit na part sa ating carb, and at the same time wala nang apak-apak sa gasolina during cold start. I-start mo na lang yan, parang ganito ayan, kita nyo malamig ang temperature yan. I-start natin walang apak-apak sa gas yan walang apak-apak sa gas. Kita nyo pag start mo 1,000 agad yung RPM siya. Yan. Tapos maghintay ka lang ng mga 3 to 4 minutes, bababa ni RPM automatically. Hintay lang natin. Kaya baka nagtataka kayo bakit ito hindi nakakabit. Ayan wala reload, tsaka yung nakabuka na kagad, automatic nakabuka na agad yung aking shock valve. So although kompleto naman yung mga parts ng aking cold start system, hindi ko siya pinagaan. Kumbaga nakaabang lang siya in case na masira yung aking aking bimetal vacuum switch. Ito na lang pagaganahin ko siya ulit. Yan. Hintay lang tayo. Nababa yun sa mga 800 to 900 RPM, pero kita nyo yan nasa 1,000 ba higit yan. Yan. Ayan. Nasa 1,600. Hintay lang natin. Yan. Usually mga 3 to 4 minutes yan. Yan, kita nyo yung temperature and yung RPM nya. So almost na 1,800 na. Yan, ganyan po mag-cold start yun. Okay, normal lang po yan. Ang sa nga po 180. Yan. Kaya yung adjust ko sa throttle positioner is 18 to 19. Alam ko 19, nasa 19 to. Yung adjust ko. Maya na lang, malapit na. Yan, kita nyo mga kapatid, bumalik siya sa 800 RPM. Yan, kita nyo, muli mo ang bata siya. Yan po mga kapatid, take note po mga kapatid, take note po. Yan, andar po yung makina natin, andar ngayon, maandar po yan. Tingnan nyo mga kapatid yung gap in between ng screw ng ating dashpot. Ayun, ang laki. Ayan, ayan. Kita nyo?
So sa aking point of view, siguro mga nasa 45 millimeters ang agwat niyan. Dapat po mga kapatid, ganyan ang ano nyo, position ng inyong dashpot dito. Kung yun medyo dikit yan, sa malamang baka tumaas yung ano nyo, RPM nyo. Yan, kaya dapat tama yung pagkakakabit nyo ng mga vacuum hoses tsaka mga walang bara. Another thing is, lagi nyong paminsan, huwag nyong kalilimutan yun yung gas filter na linisin once in a while. Yan, once in a while linisin nyo yan. Pwedeng pagmulan nya ng pagtaas ng RPM. Yan, okay na. Warm up na natin yung ating makina. Alam ko naikabit na natin maayos yung ating mga vacuum lines. Yan, sana po na gusto nyo po mga kapatid ang aking video for today. Ito po si Kuya Michael saying maraming salamat po. Maraming salamat sa Diyos.